No? Ito, balita po ng Pilipinas Today ito. Sabi, mga bossing, 85% ng mga nasa kolehiyong estudyante gustong matanggal si VP Sara. Oh, sabi daw po sa survey. Mataas yan ha. Pag sinabing 85%, majority yan ng mga nasa kolehiyo. Eh, yung mga estudyante natin matatalino ho yan mga bossing, no? Hindi maaari at hindi po pwede na, o bakit? Sige, bakit ayaw mong matanggal si Inday Sara Duterte? Eh wala, basta idol ko lang eh. Basta maka-Duterte lang kami. Hindi po pwede sa kanila. Mga nag-a-analyze ho yung mga estudyante natin. Di ba? Hindi pwede yung, pinupolitika lang kami eh. Kaya gano'n. Hindi, magtatanong at magtatanong yan, maghahanap at maghahanap yang mga yan kung bakit ayaw nilang mag-explain doon sa confidential funds. 'Di ba? Oh, sabi dito sa balitang ito, 85% college students, no, gustong matanggal si VP Sara ayon sa survey. Naniniwala ang 85% ng kolehiyo o ng college students sa bansa na dapat nang tanggalin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Eh bakit kanyo mga kababayan? Sa DepEd, oh, yung mga laptop, nandun lang, tulog sa pansitan. Na sana ho, nagagamit na agad nung mga guro, nung mga estudyante. Pero ano nangyari? Nandoon lang sa mga bodega. Oh, yang mga ganyang kagamitan pa naman ho, mga kababayan, kapagka, napaglipasan ng panahon, wala na, mabagal na ho yan. Hindi na mapapakinabangan. Hangga't maaari nga kapagka natanggap mo yan, i-distribute mo na doon sa mga dapat, pagdalhan. 'Di ba? Sayang! Doon pa lang ho, yung pagtiwala ng sambayan ng Pilipino doon sa ibinigay sa kanya na katungkulan, sablay na. 'Di ba? Eh, talaga namang ganyan ang mapapaisip ng mga kolehiyo, 'no? Hindi inuna talaga yung pag-aaral oh, 'di ba? Tapos meron ka pang mababalitaan, merong mga nagpapatunay, may mga nagsasabi na aabutan po kami ng sobre 25 to 50,000. Suhol? Suhol ba 'yon? Oh, 'di ho ba mga kababayan? Kaya kung ikaw, isa sa mamamayang Pilipino, tapos makikita mo yung kanilang mga sinasabi, yung kanilang mga dahilan kung bakit ayaw nilang magpaliwanag sa confidential fund, sa pondo ng bayan, mapapasabi ka na lang, sige na nga, tutal ayaw nyo naman ipaliwanag sa amin. Di ba, Boy Tinapay? Ayaw nyo namang ipaliwanag sa amin. Sige, impeachment na lang. Matanggal na lang. Di ba? Binigyan ng pagkakataon sila sa Kongreso, sa Senado. Anong ginawa nila? Puro po sila nagtatago doon sa kanilang mga alibay. Na kesyo may party ho kami, may ganito kami, hindi kami makakapunta. Oh, pagka naiipit, biglang sumasakit yung dibdib ni si Laika Lopez. Oh. At imbis na ho sagutin nila ng sagutin yung about sa confidential funds at yung mga tinatanong ho sa kanila, dinagdagan pa yung problema. Dinagdagan pa ho yung problema sa pamamagitan ng pagpunta dun kay pero magkaiba talaga yung yung reaksyon ni VP Sara kay Zulaika tsaka sa dating Pangulong Duterte, 'no? Mas nagwawala si VP, nung nakulong si Zulaika, si Lopez. Dinagdagan pa yung problema. Imbis na, isipin natin, pag-aralan natin kung ano yung mga isasagot sa kanila. Wala. Pumunta dun, 'no? Pagpunta dun, nagwala. PI kayo ganito, nag-rant ng nag-rant. PI kayo. Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Pag may nangyari sa akin, ipapapatay ko kayo. May inutusan na ako. May inutusan na akong papatay sa inyo. Huwag tigilan si Bongbong Marcos. O di ba? Ngayon, yung ating mga kolehiyo, naiintindihan na po nila yan, mga kababayan. Kung siguro iniisip nila, kung ganito at ganito din ba naman ang matatamo natin sa ating Vice Presidente,
siguro pati tayo, sabihin na natin na gusto na natin siyang mawala sa puwesto niya, sa posisyon niya. What more, mga bossing, kung presidente, yari, 'no? 'Di ba Ralis Carlenga, sabi ni Andes Joan, "Yan ngayon humingi kayo ng tulong kay Duterte, 'di na lang kasi manahimik, ano na pala niyo." Nga 'no? Kulong tuloy. Biruin niyo majority ng college student po, mga kababayan, ay disagree. Ah, Gustong, ma-impeach ang Vice Presidente. Oh. Batay sa resulta ng survey na isinagawa ng volunteer organization ng Center for Student Initiatives kaugnay ng impeachment trial na kinakaharap ng Vice Presidente. Tingin ko, no, Senate President Chis Escudero, pwede mo nang umpisahan 'to. Madami nang nagtatanong, no? Madami nang naghahanap ng kasagutan. 'Di ba, ano pa bang hinihintay natin? Bahala na si Batman. Kung ang iboboto ni Bato de la Rosa ay 'wag ma-impeach ang Vice Presidente, alam na namin 'yun, 'no? Pero sa tingin ko naman, hindi na aabot 'yan do'n sa botohan. Dahil do'n sa nakikita nating survey, malalaglag naman din yung Bato de la Rosa. At baka bago malaglag, nasa kamay na ng ICC. 'Di ba? Naku, eto na naman yung mga DDS. Mark, yan ka na naman, 'no? ICC ka na naman. Sasabihin na naman ng mga DDS, "Oh, nasaan na yung ICC ninyo? Paulit-ulit kayo na ICC." Parang wala nang nagkokomento sa inyo ng gano'n, 'no? Ayaw niyo nang mag-comment nung gano'n, 'no? Dati, yung mga DDS, "Oh, Mark, nasaan na yung ICC mo? Oh, Mark, bakit gano'n? Si Buloyski hindi pa din nakukulong." Wala pala yang mga PNP ninyo, ano? Mahina pala yung administrasyon, weak yung presidente. Ngayon hindi niyo na sila makikitaan na nagkokomento ng mga gano'n. 'Di ba? Ayaw na nilang maghanap sa ICC, mga bossing, kasi nangyayari, kasi natutuloy. 'Di ba? Binubus nila ako dati. Paulit-ulit sila. "Mark, ano, hanggang ngayon nagtatago si Buloy. Si Buloyski hindi makuha, hindi mahuli, mahina yung mga kapulisan." Sabi ko, "Wait lang, hintay lang kayo, may tamang panahon diyan." Yung nahuli na po, nung nakuha na po si Buloyski at si dating Pangulong Duterte, ayun, ngalngalan. Hmm, ang dami-daming kaemehan, ang dami-daming kaartehan na mag-ano tayo, no remittance tayo. So, plak sila. Dahil ayan po yung pinakita natin, 'no, nagpumila po at nagtambak yung ating mga, kapwa Pilipino nasa ibang bansa, nagpadala, oh, 'di ba? Siguro yung iba nga dun, dapat magpapadala ako, 5, 'no? O sige, okey lang, gano'n naman din, ipadala ko na ngayon. O nawala yung zero remittance, 'di ba? Sabi ni Paulo Saison, kaibigan ko 'to, "Kunwari ka pa pre, nakita kita sa nakita kita sa rally 'no, nila sa public beach." Hindi, hayaan natin sila dun, 'no? Tayo, dito tayo, mas malakas ang boses natin dito, hayaan na natin sila dun, karapatan naman nila yun, 'di ba? Ay naku po, paano 'yan? Konti na lang, 15%, baka yung 15% na nga yun, hindi po namin alam 'yan, wala po kaming alam sa pulitika, Baka 'pag inaral pa nung 15% na yun, baka maging 100% na ayaw na kay VP Sara, 'di ba? Marami na pong matalinong Pilipino ngayon, miski dati pa naman. Kaya lang nung dati, nung panahon na yon, mga bossing, wala pang mga social media, 'no? Kaya iisa lang ang pinagkukuhanan ng mga balita. Ngayon nagkalat na ang balita, 'no? Kahit man lang umupo ka sa bangketa, hawak mo yung cellphone mo, meron kang, internet dun, makikinig ka ng balita, malalaman mo, ayaw nilang magpaliwanag. Ano gagawin? Ano magiging desisyon nila? Di aayawan nila si VP Sara, 'no? Isisigaw nila
na umalis na din sa puwesto sa pagka-Vice Presidente. Oh, siguro, Senate President puwede nang umpisahan 'yan, ano? Nandiyan na kumpleto rekado na ho, oh. 'Di ba, mga kababayan? Kumpleto rekado na ho.